So matapos ng mapabalita na nag-withdraw na bilang legal counsel ni LV Vergara si Attorney Jovito Gambol, sinabi rin ni Senator Francis Tolentino sa isang radio interview na natanggap na din daw niya yung sulat ni Attorney Gambol sa kanya. Pero hindi pa siya nagkomento dito kung ano talaga yung dahilan kung bakit nag-withdraw si Attorney Gambol. But anyway, inassure naman ni Senator Francis Tolentino na may abogado pa rin si LV Vergara na manggagaling sa Philippine Justice Legal Center. So kumbaga walang problema kung nag-withdraw nga itong si Attorney Gambol dahil meron naman palang abogado na kahanda para kay LV Vergara. Nagiging usap-usapan at issue rin ngayon yung tungkol kay alias Dodong na kung saan mas pinili niyang lumapit sa CIDG kaysa sa PNP. Sinabi rin ito ni Senator Bato de la Rosa, ang CIDG ay under sa PNP. Kumbaga parang isang division ito ng PNP. Ang CIDG ay in charge sa mga investigation ng mga crimes. At ang PNP naman ay in charge sa peace and order ng isang lokalidad. So ang nagiging mga tanong kasi ngayon, bakit mas mukhang nagtiwala si alias Dodong sa CIDG kaysa sa PNP? Na supposedly yung PNP ang dapat na nagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil nga sila yung in charge sa kapakanan ng peace and order sa isang lugar. At kung napanood din natin yung mga nagdaang video na kung saan ipinapakita na binabantayan yung mismong tirahan ni alias Dodong doon sa kanyang bagong employer, makikita natin doon ang mga naglalakad-lakad sa palibot ng bahay nila ay mga police PNP. So ang iniisip ko naman dito, baka may pagdududa hindi lang si Dodong, kundi pati kasama yung employer niya, na kaya nalusutan ng mga lalaking nakabonet nung gabing yun si Dodong ay maaari dahil nagpabaya yung mga bantay nila o di kaya pwede ring isipin na baka pinalusot ng mga bantay nila. Hindi na rin bago sa atin na naririnig natin yung mga kalokohang ginagawa ng mga taga-PNP. Although hindi ko sinasabi dito na pati yung local PNP dun sa may lugar nila alias Dodong ay ganun din. Pero ito kasi yung usap-usapan ngayon. Kahit si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada ay nagkaroon ng duda kung paano nangyari yun, na napasok sa mismong bahay niya si alias Dodong. Ang naging analysis naman dito ni Senator Bato de la Rosa, itong nangyari daw kay alias Dodong na kung saan ay muntik-muntikan siya mabaril, ay nagpapakita daw kung gaano kalawak yung clout o yung kapit nang nagpasimuno na saktan itong si alias Dodong. So most probably ang tinutukoy niya dito ay yung mga dating amo ni alias Dodong at ni LV Vergara, na kung saan parang sinasabi dito ni Senator Bato na ma-impluensya at maraming kapit itong dating amo nila, na kayang-kaya nilang mag-utos kahit na gumawa ng karahasan dahil sa mga koneksyon nila. So pwede rin nating isipin na maaaring may koneksyon na sila sa local police ng lugar na yon. Kung kaya siguro si alias Dodong at yung employer niya ay mas pinili na magpatulong sa CIDG. Kasi kinuwento rin ni Senator Bato de la Rosa na talagang nakiusap itong si alias Dodong na wag siyang ibigay sa local police. Kung hindi, pinapakiusap niya na sa CIDG siya ilapit. So nakapagtataka rin, di ba? Kung bakit ultimo si alias Dodong ay parang walang tiwala sa local police. Natanong din kasi si Senator Francis Tolentino dun sa kanyang radio interview kung ano ang masasabi niya tungkol sa bagay na ito, kung bakit mas pinili ni alias Dodong na magpatulong sa CIDG. Pero ang sagot ni Senator Francis Tolentino, hindi daw niya ito masasagot sa ngayon dahil wala pa rin daw siyang complete information tungkol dito. Ang nakakabahala lang sa ganito kasi, parang bawas na yung tiwala ng mga tao sa local police. Although hindi natin ito nilalahat sa buong Pilipinas. Kasi malaki rin talaga ang naging epekto nung mga iba't ibang kasong kinasasangkutan ng mga local police or ng PNP na talagang dumungis sa kanilang imahe at nagpabawas ng mga tiwala sa mga tao. Although wala naman talagang pruweba kung ang nag-utos na gawin yun kay alias Dodong, yung pamamaril, ay yung mga dating amo niya. Pero sila talaga ang may tuturo natin. Dahil sino pang pwedeng gumawa nun kay alias Dodong kung wala naman itong ibang nakakalaban na may lakas na loob na gumawa ng ganun sa kanya, kung hindi yung pamilyang Ruiz. Well anyway, maghaharap anytime next week, sabi ni Senator Francis Tolentino, dahil magkakaroon ulit sila ng Senate hearing dito sa kaso ni LV Vergara. At imbitado pa rin ang mag-asawang Ruiz, kasama na yung kanilang panganay na anak at itong si alias Dodong. Kasi according din kay Senator Francis Tolentino, yung dalawa pa daw testigo na sina alias JM at alias Patrick, wala pa daw sa kamay niya yung mga sinumpaang salaysay nitong dalawa. So hindi siya sigurado kung a-attend ba ito sa darating na hearing. Pero sana tuluyan ang makipagtulungan sina alias JM at alias Patrick para nang sa ganun mabigyan din sila ng proteksyon ng ating gobyerno. Kasi ngayon, pinaplano na nga na ipasok sa Witness Protection Program si alias Dodong kasama yung kanyang mga bagong employers. Ganon din si LV Vergara kasama yung mga kapatid niya. Pero syempre alam natin na may proseso rin ito at hindi ito ganon basta-basta na lang na ipapasok sila sa Witness Protection Program. May mga legalidad pa itong dadaanan. Pero sana hindi nito tumagal dahil talagang habang tumatagal, nalalagay lalo sa mga panganib ang mga buhay nila. So abangan natin next week
Ayon kay Senator Francis Tolentino kasi, ginawa niya ito ng schedule for next week. It's either Tuesday daw or Thursday. So abangan na lang natin next week kung ano na namang mga alibay at mga palusot ang sasabihin ng mag-asawang Ruiz sa Senate hearing. O kaya ho kami napatawag, Senator Tolentino, ay una, gusto ho naming malaman yung naging pag-reach out sa inyo nung alias Dodong para sa kanyang security nung pinagtangkaan po yung kanyang buhay. Paano pong nangyari ba, Senator Tolentino? Alam niyo po, nakarating sa kaalaman ko yon mga alas 9 na o pagpasado ng kaunti. May mga tumawag din at tayo naman naglian nating pati mga kaibigan sa media pinaalam sa akin. Naglian naman natin kinontak ang regional director, si General Joel Doria ng Mimaropa Police para mag-coordinate at pati si Senator De La Rosa kinausap ko na rin para tawagan ng CIDG at lahat naman po yan na-execute at nailigtas naman po si alias Dodong at nadala siya sa CIDG sa Calapan. So nandun pa siya ngayon. Opo. Yun ho yung susunod naming tanong, Senator Tolentino. Bakit ho parang walang tiwala sa local police, yung Dodong at yung mga kamag-anak po ng LV Vergara at kinakailangang CIDG ang mag-handle po dun sa security ni Dodong? Hindi ko po masagot pa yan at may tawag din sa akin si Provincial Commander P.T. Danao. Hindi ko lang na kahapon kasi medyo tight yung schedule lahat kahapon. Ngayon, alas 3 na umaga, papunta na ako ng Naga kanina. Pero safe naman po si Dodong at ang pulis po natin, in fairness to them, natulong naman si General Doria ang hepe po ng buong Region 4B. Under din niya yung local police doon. Kaya siguro po ginawa na niya yung mga tamang dapat gawin. Ay bagamat siguro ho, ika nga masyado pang hilaw or premature na isipin natin kung saan ba nanggagaling yung banta sa buhay ng Dodong, pero wala naman tayong maisip na ibang posibleng panggagalingan, Senator Tolentino. Yun na nga po, alam na natin yan, no? Yung pintuan, nanonood siya ng TV, ikaw pala, dito ka pala nakapirna. Hindi rin, siguro hindi amateur din yung gagawa, may kalakihan, hindi niya tinapasin, kapakto si Dodong. So, lahat po ng motibo nito, link siyempre ito dun sa kaso na tinidinig natin sa Committee on Justice and Human Rights, yung KLP. Opo. Senator Tolentino, nabalitaan na rin ho ba ninyo na yung abogado pala ng LV Vergara, si Attorney Jovito Gambol, bumitaw na sa pag-handle dun sa kaso ng kasambahay? Sumulat nga sa akin yung Attorney Gambol na siya nag-withdraw na, pero meron naman po tayong yung Philippine Justice Legal Center na atin pong na-assign na mag-collaborate po. Kaya may abogado pa ho si Manang LV Vergara. Ay dun ho ba sa sulat pinaliwanag ba ng Attorney Gambol kung bakit siya bumitaw sa pag-handle ng kaso? Mahaba po yon at may mga paliwanag din siya pero naan pa ho pero baka bukas malaman ko yung tunay na dahilan. Ayun. Si Aling LV ho ba nasa ilalim na raw ba ng Witness Protection Program pati yung kanyang pamilya? Sinimulan natin yung proseso pero alam mo may mga confidential matters din so hindi natin po pwedeng sabihin to sa ere dahil para sa seguridad na rin ni Manang LV. Opo. Imbitado pa rin ho ba yung mag-asawang Ruiz sa susunod na hearing? Imbitado pa ho sila. Opo. Kayo ba si Dodong ay pupunta rin doon. Opo. Meron pa daw ho palang dalawa yatang testigo na lulutang. Yun ho ba'y nakipag-coordinate na po sa opisina ninyo? Merong naririnig na ganon pero ayaw natin pangunahan. Pero kasi baka sila po malagay din sa peligro yung kanilang buhay, hindi mo na natin bibigkasin yun. Opo, yun nga hong pinapangambahan ng iba kung nagawa po na pagtangkaan yung buhay ng alias Dodong at meron pa palang dalawang posibleng testigo, yung ba'y na-secure na kaya? Hindi ko pa masagot yan. Hindi ko pa masagot yan dahil hindi pa natin hawak yung kanilang testimonya. Opo, yun ho bang mag-asawa meron di bang pakikipag-ugnayan po sa inyo or pagkaran lang humaharap sa Senate hearing kayo ba'y kumbinsido sa mga nagiging pagsagot po nila sa mga tanong ninyo? Wala pong ugnayan sa amin yun. Doon lang, sinabtina nga namin yun. So yung demeanor, yung manner of speaking, siguro kayo na at ang sambayan na makakapaghusga dyan. Opo, siguro baka may mensahe din kayo dun sa pamilya Vergara, dun sa mga testigo na maaaring natatakot na rin, pati daw pala yung kasalukuyang employer ng alias Dodong may pangamba na rin sa buhay nila. May mga ganun balita ho, pero alam niyo maraming mga espekulasyon at po yan subject for validation at siguro para sa
sa kanilang seguridad din, hindi muna natin banggitin yung mga pangalan. Ma-assure ba ninyo yung pamilya ni Aling Elvin na hindi kayo bibitaw din sa kasong irit? Kawawa ho yung Ali. Ako nga ho, nagbigay na ng abogado sa kanila at tayo naman po rin ang nagpo-provide din ng medical assistance. Alam po nila yon. At tinutulungan po natin. Alright, sige ho. Maraming salamat, Senator Tolentino. Mag-iingat po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon.